So, bago ang lahat, no, ako po ang iyong Kuya Leo from JCI Madrid Islands at welcome po sa ating JCI Trias. So, tatalakayin natin ngayon ang basic video editing. Dagdag kaalaman lang din sa inyo, no. So, ano nga bang video editing, no? Video editing ay ang isang proseso, pasensya na hindi ko mabasa dyan, no? Proseso ng pagmanipula at pagsasama-sama ng shot ng video upang lumikha ng bagong gawa. So ito yung, marami kayong mga kinuha ang mga video or nakuha ng mga video. Pagsasama-samahin niyo yung lahat, no? Para maging isa. So ito rin ay ginagamit at mahalaga sa post-production ng mga sa TV, no? Yung mga napapanood natin sa TV, ini-edit nila yung mga pinapalabas sa TV. Ganun din sa mga pelikula, no? Sa mga pelikula, ini-edit nila yon bago ipalabas sa atin, no? Sa sinihan, no? Ganun din sa mga content creator, no? Sa mga project or video na ipopost nila, ini-edit nila yon bago i-post sa social media gaya ng Facebook or ng YouTube, no? Para ang dating sa atin ay mas nakakaaya siyang panoorin. Kasi kapag normal siyang video na ipinost sa Facebook or sa YouTube nang wala kasamang editing, ang magiging resulta nun para sa atin, hindi natin siya tatapusin panoorin. So, ganun po ang video editing. So, dito, i-share ko sa inyo ang iba't ibang uri ng editing software. So, una dyan, no, meron tayong professional software. Pangalawa, ang consumer software. At ang pangatlo, ang free and open source. Familiar kayo sa CapCut, no? Halatang nagtitiktok talaga kayo. So, professional software ay nilikha para sa mga komplikadong gawain sa pag-edit na may mataas na kalidad. Ito rin ay nag-aalok ng mga advanced na feature para sa color grading. Ayan, na-discuss kanina ni Sir Lee yung about sa color grading. At yan din yung visual effects at multi-camera editing gaya na lamang ng CapCut. So, sino na dito yung mga subok mag-edit ng video nila sa CapCut? Ayan. Kung mapapansin nyo, meron yan sa CapCut, no? Actually, ang CapCut, pwede siyang gamitin ng libre. Pero limitado lang po ang kaya nating i-edit or gamitin sa CapCut. Kasi, pwede rin po siyang bilhin or mag-subscribe sa CapCut Pro. Pero, hindi na siya masyadong kailangan. Not unless kung professional na tayo. Kasi pwede naman natin siyang gamitin ng libre. Ayan. Next naman dito yung key features ng isang video editing. So, familiar tayo sa CapCut. Makikita natin itong non-linear editing. Ito ay nagpapahintulot sa mga editor na magtrabaho sa maraming video at audio tracks. No, gaya nga ng marami kayong nakuha mga video. Gusto niyo na siyang i-edit ngayon at pagsamasamahin para maging isa na lang siya. Dito pumapasok ang non-linear editing. No? Gaya na rin ng audio tracks. For example, no, yung video nyo, maingay. Pwede nyo siyang palitan ng kanta. Di ba na-edit yun sa CapCut? Sino mo nakapag-try? Ayan. Pwede natin lagyan ng kanta, palitan yung audio ng video, di ba? Para mas maging inganyo siya, no? Sa mga makakapanood ng likha, proyekto or gawa ninyo. Next, dyan yung special effects at transition. Actually, meron din ito sa photo editing. Meron din sa video editing. Ayan, so, sabi dito, naglalaman ito ng iba't ibang mga filter, visual effects, at mga pagpipilian sa transition upang mapahusay ang visual appeal at pagkakaisa ng video. Actually, itong special effects at transition, importante ito, no, sa atin, sa mga, kung gusto natin mag-edit ng mga video. Bakit? Kasi, para mas gumanda ang isang raw video or normal na video na ating i-edit or gagawin. Ginagamit ito, karamihan ngayon, no? Kung napapansin nyo, pag nag-Facebook kayo, meron yung video na ang ganda ng special effects, meron din transition, nilalagay siya sa video para maging kaaya-aya siya
at para mapatapos siya ng mga manonood. So, transition, ito yung video na ini-edit, dalawang video. Tapos, kapag hindi nyo siya nilagyan ng transition, ang ending, magiging putol yung video. Yun yung resulta ng video. So, kailangan doon sa unang video, yung dulo ng unang video, kailangan natin siyang lagyan ng transition bago pumasok yung pangalawang video para hindi siya magmukhang putol sa mga manonood. Ayan. Next dyan yung color grading, color correction and grading. Ito naman ay nagbibigay kakayahan na baguhin ang balanse ng kulay, contrast at saturation upang makamit ang inaasam na visual or tono at mood. Depende ito sa gusto nyo mangyari or maging resulta ng video nyo. For example, nakarinig na ba kayo ng mga video na cinematic yung dating? Diba? Meron yan. Depende yan sa gusto nyo mangyari sa in-edit yung video. For example, ito, ang liwanag. Ito yung mini-video nyo, no? Yung nandito kayo. Maliwanag siya. Pwede nyo siyang babaan ng color grading or gamitin ng color grading para magmukha siyang cinematic or mas dramatic yung dating para sa mga makakapanood ng video nyo. Ayan. Next naman dyan is yung mga batayang technique. Ito, mga batayang technique sa pag-i-edit ng video. Una dyan is yung trimming. Ito madalas nyo nakikita to sa CapCut, di ba? Yan. So, ang meaning ng trimming is yung pagtanggal ng hindi kanais-nais na bahagi ng video upang matatakbo ng mabuti ang kwento. Halimbawa dyan, may binibideo kayong naglalakad na aso. Tapos, biglang may dumaan na pusa. So, pwede nyo siyang i-edit, no? Doon sa dulo ng video, pwede nyo tanggalin yung bago dumaan yung pusa. Hanggang doon lang siya. So, ganun po ang tawag ganun po ang trimming, no? Na ginagawa natin. Pagputol ng video. Depende kung saan or ano yung gusto nyo putulin at ipakita sa gagawin nyo video. Sunod dyan is yung transition. Ayan yung kaninang sinabi ko sa inyo. Pagpapantay-pantay at pag-ugnay ng mga clip video upang naiwasan ng biglang jumps or putol. Ito na yung unang video, tapos nilagyan niyo siya ulit ng pangalawang video. Ang magiging resulta niya, putol siya. So naglalakad yung aso sa unang video mo, pangalawang video mo, wala na yung aso. So, para maiwasan yon, pwede mong putulin yung dulo, no, gamit ang trimming, tapos mas ipasok yung transition, no, para magmukha siyang hindi putol sa gagawin mo project or video, no. At next yan yung text overlay. Paglalagay ng texto or captions upang may parating ang informasyon na konteksto sa loob ng video. So sa gagawin yung video, pwede nyo siyang lagyan ng caption. For example, no, yung kanta, pwede nyo ilagay yung lyrics, no, ng kanta sa gagawin nyo video. Ganun din yung, halimbawa, may ginagawa kayong video, tapos gusto nyo lang mag-share ng kung ano man, pwede nyo gamitin ng text overlay para maglagay ng caption. Ganun din yun, dito yung voice captioning. Pwede na rin po yun, no? Wala siyang text, pero nagsasalita kayo dun sa video. Pwede po yun, no? Pwede mangyari yun sa CapCut. Next dyan is yung mga tips naman, no? Natapos na tayo dun sa mga technique sa pag-i-edit ng video. Punta naman tayo dito sa mga tips para mapabilis ang pag-i-edit ng video natin. Una dyan, syempre, yung pag-organize ng media. Para tilihin na maayos ang pag-organize ng inyong mga media file, audio clips, at iba pang mga sangkap upang mapabilis ang proseso ng iyong pag-edit. Syempre, bago kayo mag-edit, ilagay niyo muna siya sa folder. Pwede naman po, ayan halimbawa, mag-edit na kayo, bago kayo mag-start ng mag-edit ng video nyo,
pagsama-samahin nyo muna yung mga kailangan yung video, pati na rin ang audio clips or audio tracks sa folder. Tapos pangalanan nyo ng My Dog, ganun, kasi ganun yung laman ng video nyo, no? Para pag nag-start na kayo mag-edit, hindi na kayo mahihirapan na hahanapin pa yung mga kailangan yung video sa pag-edit. So, pangalawa dyan, keyboard shortcuts. Ayan. So, kung gumagamit naman kayo ng laptop or computer, ayan, dapat pag-aralan din natin yung mga pangkaraniwang shortcut sa keyboard upang makapagtrabaho tayo na mabilis at makatipid ng oras tuwing tayo ay nag-edit. So halimbawa na lang dyan yung Control-C sa computer or laptop na ang meaning nun ay copy. Control-V na ang meaning nun ay duplicate. Ayan. So since karamihan sa inyo kung yung gamit, wala namang shortcuts no, sa phone. So, okay lang din yan. As long as alam nyo kung nasaan yung mga yun. Tapos, panghuli, syempre, regular backups. Sa regular backups, siya regular na pag-backup ng mga proyektong ini-edit upang maiwasan ang pagkawala ng data sakali magkaroon ng technical na problema. Syempre, sa CapCut, no, hindi natin maiiwasan dyan yung bigla siyang mag-close habang nag-edit kayo. Or ang tendency niyan, hindi nyo pala namalayan, nag-edit kayo, yung phone nyo na low-bat na. Ipatapos na kayo sa pag-edit ng video. So ano mangyayari? Makawala na yung ginagawa niyong video. Uulit na naman kayo sa umpisa. Paano kung isang oras mahigit na kayo nag-video, patapos na kayo eh, konti na lang eh. Maglalagay ka na lang ng konting transition or kung ano man gusto mo pang idagdag sa video. So, kailangan natin mga regular backups, no? Para magka-problema man, magka-technical problem man, no? Pag-lag man yung phone nyo, malowbat man, mamatay, or mag-close yung application gaya ng CapCut na ginagamit nyo. At least, pag open nyo, nandun pa rin siya. Hindi kayo mag-umpisa ulit sa una. Ayan. Sunod naman dito yung mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan sa pag-edit ng video. Una dyan yung sobrang paggamit ng effects. Actually, nakakatulong gumamit ng mga effects, especially sa CapCut at sa pag-edit ng video. Pero, kapag sobra naman siya ng dami ng effects, ang tendency niyan, hindi na siya patatapusin ng mga manonood or kung sino man yung target niyong pagpapanoorin ng video. Next yan yung pagpapamaya sa kalidad ng audio. So, for example, gaya nito, maingay yung speaker natin, tapos may nag-video. Tapos i-edit niyo siya, maririnig yung ingay ng speaker. So, kailangan din natin i-make sure or siguraduhin na maayos. No, hindi ba ingay yung paligid bago kayo nag-video or sakto siya dun sa ingay na kailangan nyo para dun sa video na gagawin nyo. At next dyan yung pagpapabaya sa pagsasalaysay or storytelling. Siyempre, hindi naman tayo nag-e-edit para lang sa wala. Hindi tayo nag-e-edit dahil sa gusto lang natin. Kailangan, pag nag-e-edit tayo, mula sa umpisa hanggang dulo, may parating natin yung storytelling na nais natin may parating sa mga manonood. No? Lalong-lalo na, for example, ipupost nyo to sa social media nyo gaya ng Facebook. And paano yung friend mo? Nakita niya yung ginawa kong video. Tapos, hindi na siya nagandahan kasi walang storytelling o pagsasalaysay. Ending niya, hindi na niya tatapusin yung ginawa kong video. Sayang naman yung effort natin. So, pero ayan nga, balik tayo dito sa Toy Story. Ang pag-ikwento sa pagkakita ng visual effect, rinig naman ako kahit malapay. Kaya tayo mag-mic. Kaya malakas naman yung boses ko, no? So, ang pagkukwenta sa pagkakita ng visual effect ko, at natatangin pag-inig sa pag-i-edit na nag-resulta sa kahangahangang integrasyon ng mga ito. So, napansin nyo kanina, doon pumapasok yung video editing. Bago yun ipinalabas sa sinihan, in-edit ko na yun ng maraming beses. Kailangan lang pulido, ayusin na maayos bago siya ipalabas sa sinihan. So, isa pa yung mga tagpag na makatulugan natin para sa kakaharan ng isip pa. Para sa pag-edit ng video. Siyempre,
sa pag-edit. Pangalawa dyan yung community forums. Since may Facebook naman kayo lahat, pwede kayong sumama sa mga groups. No? Meron naman sa Facebook mga Facebook groups about video editing para madagdagan pa yung kaalaman natin about sa pag-edit ng video. Tapos last dyan yung online courses. No? Merong mga online courses na tinitake, no? Para mas mapalawin pa yung kaalaman natin sa pag-edit. So, bago tayo matapos, ito yung isa sa mga favorite kong vlogger, no? Si Will Tasnich. Sabi niya dito, editing is the heart and soul of storytelling. It's where you bring your adventures to life. Siyempre, yung normal na video na kinuha mo, pwede pa natin yung mapaganda gamit ang video editing. Kasi ang video editing, ito ang kumusuan kaluluwa ng storytelling or pagkikwento. Kung wala ang video editing, hindi mapapaganda ang video na kinuha natin. And with that, ako po ulit ang inyong Kuya Leo from Island Islands. Maraming salamat po.